Mga tol, di lang Pilipinas, kundi marami pang ibang bansa ngayon ang mahigpit ang pagbabantay sa mga warship ng China, mga tol, dahil meron silang kakaibang galaw ngayon sa karagatan. No, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Samahan ninyo ko, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Etong source ng ating papanooring balita ay mula kay John Reps. Sabi rito, mga warship ng China sa Philippine Sea, minomonitor ng Australia. Tapos may bagong barko ang Pilipinas na inilabas na. Ito mga tol, samahan ninyo ko. Pag-usapan natin to, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa may description box. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 168,000 na po tayo. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kaibigan na mga bagong followers natin dito sa FB page. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mahigpit na sinusubaybayan ng Australian Defense ang mga barko ng China PLA Navy na mayroon umanong malakas na firepower na patuloy na nag-ooperate ngayon sa Philippine Sea. Eto mga kapatid, mga nagbabantay, Australia, Pilipinas, Amerika, nakabantay din ng US dyan, Japan. Marami pang ibang mga bansa mga tol na nakabantay sa kanila kasi nga nitong nakaraan mga tol may namataan fleet hukbo mga kapatid ng China ang napadaan malapit dito sa West Philippine Sea. Katulad nitong nasa picture mga tol. Ito yung isa sa kanilang aircraft carrier. At sa ibang balita, habang nag-ooperate na ang apat na mga advanced na warship ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang South Korea ay muli na namang naglunsad ng pinakabagong barko ng Pilipinas. Anong barko naman kaya ito? Alamin ang buong detalye mamaya. Yan, dapat dadagdagan tayo ng barko, di ba? At sa update naman sa West Philippine Sea, matagumpay na napaatras ng barko ng Philippine Coast Guard ang isa na namang barko ng China Coast Guard na naglalayag malapit umano sa baybayin ng Zambales. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Partida yan ha, hindi pa tayo gumagamit ng water cannon yan. Saludo sa ating mga Coast Guard. Mabuhay kayo mga sir and ma'am. Isiniwalat ng Australian Defence Force Intelligence na isa umanong task group ng hukbong pandagat ng China ang sinusubaybayan ng militar ng Australia sa silangan ng Philippine Sea ngayon. Ayon sa report na inilabas ng Australia, ang mga barko umano ng China ay may malakas na firepower na kinabibilangan ng isang landing helicopter dock, isang destroyer, isang frigate at isang refueling vessel. Biruin mo lumayo yan sa kanilang bansa. Etong mga barkong to, hindi to pangkalakal. Hindi to mga mga tol, mga nagdadala ng produkto. Ito yung mga warship na may malakas na firepower. Saan papunta to? Diba, iniisip nila, teka, saan ba pupunta tong mga barkong pandigma ng China? Ito ba sasalakay na? Ito ba aatake na? Lulusob na? Kaya nakamonitor sila mga tol kasi nga, mga warship tong mga to Saka hindi isa, dalawang umalis. Isang buong platoon mga tol, isang fleet. Kinumpirma kahapon ni Defense Minister Richard Marles na mahigpit umanong minomonitor ng Australian Defence Force ang isang flotilla ng China sa dagat ng Pilipinas. Bagamat binigyang diin niya na hindi pa malinaw kung patungo ito ng Australia. Sinabi ng pribadong kumpanya na Starboard Maritime Intelligence na gumagamit ito ng teknolohiyang satellites upang matunton ang task group ng People's Liberation Army Navy na sinasabi nitong kasalukuyang nasa 260 nautical miles sa silangang karagatang bahagi ng Pilipinas. Linaw nung camera ng satellite nila, no? Tinawag ng Australian Defense ang flotilla ng China na isang malaking projection of power na may landing helicopter dock na kayang mag-host ng hanggang sa 30 helicopter, excursion landing at humigit kumulang 1,000 Marines para sa iba't ibang operasyon mula sa humanitarian relief hanggang sa amphibious, kasama ang frigate na may kakayahan umanong makadetect na mga submarine. Good thing lang ito'y wala sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero nakamonitor din mga tol ang ating AFP kasi ito'y dumaan naman malapit sa ating EEZ.
So ngayon, hindi lang Pilipinas ang nakamonitor sa kanila mga tol. Halos buong mundo Lahat ng mga bansa mga tol. Maliban na lang siguro dun sa mga kaalyado nila o kaya doon sa mga busy masyado sa pakikipaglaban na. At sa update naman sa patuloy na pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas matapos ang formal na pagtanggap ng Philippine Navy sa mga bago nitong frigate na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang, ang HD Hyundai Heavy Industry ng South Korea ay muli na namang naglunsad ng bagong barko para sa Pilipinas. Ayan, no? Raha Lakandula ang pangalan. BRP Raha Lakandula. So bago to mga tol. Ngayon pa lamang natin to na silayan. Ito ang BRP Raha Lakandula PS-21 na pangalawang Raha Sulaiman Class OPVs ng Philippine Navy na nakatakdang pahusayin ang mga operasyon ng Philippine Navy sa katubigan ng bansa. Unang inilunsad noong Hunyo ang unang barko na BRP Raha Sulaiman PS-20 at sunod na inilunsad itong BRP Raha Lakandula PS-21 noong nakaraang linggo lamang. In-order ng Pilipinas sa South Korea ang 6 na mga barkong ito noong 2022, ang BRP Raha Sulaiman, BRP Raha Lakandula, BRP Raha Humabon, BRP Sultan Kudarat, BRP Dati Marikudo at BRP Datu Sikatunan. So etong Sulaiman at Lakandula, eto na. Yung Sulaiman okay na Yung Lakandula, kakalabas pa lang doon sa pagawaan ng barko ng South Korea. So etong Humabon, Kudarat, Marikudo at saka Sikatuna, wala pa siguro aabutin pa talaga ng 2030 yan Pero napakarami na nito, PS20, 21, 22, 23, 24, 25. Pero bagaman ganito nakarami barko natin mga tol, alam nating kulang pa rin yan. Para sa kabuuan ng West Philippines, kulang pa rin yan. Kaya sana sa susunod na mauupo bilang presidente mga kapatid, unang-una sana hindi kurakot, Walang problema sa mga issue ng korupsyon. Pangalawa, sana hindi alam niyo na, sana hindi kasi kung hindi, mahihinto tong ganito mga bagay mga tol. Na inaasahang papalit sa mga lumang barko ng Philippine Navy. Sakaling makumpleto ang 6 na ito ay madadagdagan ng mga barkong ito ang Offshore Patrol Force ng serbisyo, ang components responsible para sa mga operasyon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa isang pahayag mula sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea, kaugnay sa paglunsad ay idinisenyo umano ang barkong ito para sa pangmatagalang operasyon, lalabanan ng anti-smuggling, anti-piracy at gagamitin sa disaster relief at mga pagpapatrolya sa buong Philippine Exclusive Economic Zone na lubos na magpapalawak sa saklaw ng seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Ano pa lang to mga tol, barko pa to, kakargahan pa yan ng mga ng mga armas, wala pang mga armas yan. May nga nakikita nyo rito, ito pa lang yung mga basic yan, yung mga ganyan, pero kailangan pang kargahan yan. Habang nasa South Korea pa ang naunang BRP Raha Sulaiman at BRP Raha Lakandula ay may 4 na rin sa ngayon na mga advanced na barkong pandigma ng Pilipinas ang nagbabantay sa West Philippine Sea, ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at ang mga kakapasok lang sa serbisyo na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. Pero mo napakalawak ng West Philippine Sea, 4 pa lang itong diba? Well, parating na rin siguro yung yung ibinigay ng Japan, 3 yung kinuha natin dun sa 6, 3 yung kinuha natin ng mga Obokuma class. At kakapasok lang na balita mga kabayan, malinaw na ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang mga operasyong maritime patrol nito sa Zambales sa pamamagitan ng pag-deploy ng 44 meters na multi-role response vessel na BRP Cape San Agustin na siyang pumalit sa BRP Cabra noong isang araw matapos makumpleto ang mahigit 1 linggong tuloy-tuloy na operasyon nito. May mga nagtatanong sa akin kahit sa FB, bakit daw kasi ang liliit ng Philippine Coast Guard? Bakit daw liliit ng barko natin? Ako pa talaga tinanong para naman may kinalaman ako dyan sa mga yan. Well, siguro kung ako naman ang sasagot mga tol, kasi hindi naman talaga natin kailangan na sobrang laking barko. Coast Guard Diba? Para sa pagbabantay lang yan sa ating coastline, coastal area. Kaya nga sabi ni Ray Powell, bakit ka gagawa ng Coast Guard na sobrang laki, aanhin mo yan, diba? Kaya nga sabi, may paramilitary yung ginagawa ng China. Coast Guard without doing its Coast Guard job, sabing ganon.
Sa kabila ng masamang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na nasa 2 hanggang 3 metro ay mahusay umanong nagmaniobra ang BRP Cape San Agustin at matagumpay na napatras ang distansya ng barko ng China na CCG-3303 na humigit kumulang 135 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape San Agustin. Well, napanood na natin to yung pagpapalayas ng BRP Cape San Agustin doon sa mga barko ng China. Well, good job no sa ating mga Philippine Coast Guard. No, sana mas lalo tayong magkaisa mga kapatid, no. Hindi lang tayo mga mamamayan, sana pati yung ating mga namiminuno. Diba? Sana bigyan nila ng karampatang budget pa etong ating Coast Guard para mas makabili pa tayo ng marami pang mga barko na magbabantay sa ating soberanya, mga tol. Kasi napaka-importante talaga ito, pagkakakilan lang ng Pilipinas yan eh. Sabi, pag hinayaan mong ibigay yung maliit na bahagi, kukunin pa nila sa iyo yung mga natitira. Kaya kailangan talaga natin tong ipaglaban. Hindi sa pamamagitan ng gera, hindi sa pamamagitan ng kaguluhan, pero yun lang bang igiit natin yung ating karapatan at dapat manindigan tayo mga Pilipino para dyan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi kung ikaw ay tunay na Pilipino at ikaw ay nagmamahal sa ating bansa? Syempre, hindi ka papaanig doon sa kabilang side, no? Ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.